shadows in the night of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Sing, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. Sing it again. Sing, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Ang Diyos ay mabuti. Siya ang ating kalakasan, katagumpayan. Siya ang nagbibigay sa atin ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Diyos na ating Ama na may-ari ng langit at lupa. Diyos na matapat at kailanman ay hindi tatalikod sa kanyang mga salita at pangako. Diyos na tutupad sa lahat ng kanyang salita na pinanghahawakan natin sa ating mga puso. Diyos na ating Ama na may-ari ng langit at lupa, at tayo na kanyang mga anak ay kanyang tagapagmana. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Nilinis niya ang ating pagkatao. Tayo ay nakatamo ng buhay na walang hanggan at masaganang buhay, at tayo ay kanyang ginagabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, ang siyang dahilan upang tayo ay patuloy na mabuhay na punong-puno ng katagumpayan sa magulo at madilim na sanlibutan ito. When Jesus came, the light that He brought to Himself break forth in the midst of darkness. And we are the light of this world because Jesus is in us. Praise God. Hallelujah. Salamat muli sa pagkakaloob ninyo sa akin ng oras upang makapagbahagi ng salita ng Diyos patungkol sa pananalangin. Ang pamagat ng aking exhortation regarding sa ating prayer every Friday ay fueled by prayer, o bilang ang pananalangin ay panggatong sa apoy ng banal na Espiritu Santo na nasa ating kalooban. Naalala ko yung istorya doon sa Mark chapter 4, beginning verse 35 to 41. Nung magturo ang ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ay niyaya niya ito na pumunta sa kabilang ibayo ng dagat. Sila ay lumulan sa isang bangka, at nung sila ay nasa gitna na ng laot, biglang dumating ang napakalakas na unos sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi ng verse 36, may kasabay pa silang ibang mga bangka na naglalayag sa dagat nung dumating yung napakalakas na bagyo sa kanilang kalagitnaan. Samantalang sa mga alagad, kasama nila na naglalayag sa gitna ng malakas na unos ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay natutulog. Samantalang ang mga alagad ay nagugulumihanan at natatakot ng husto sapagkat sila ay posibleng mamatay dahil sa sila ay malulunod. Ipinakita ng ating Panginoong Yesus kung anong klaseng kapayapaan meron siya noong oras na yon. Na sa gitna ng bagyo, siya ay payapang nagpapahinga, natutulog. At siya ay nagising sapagkat tinawag siya ng mga alagad at humingi ng tulong sa kanya. At ang sabi ay, hindi mo ba alintana na tayo ay mamamatay at malulunod sa tubig na ito ng dagat sapagkat napakalakas ng unos? Tumayo ang ating Panginoong Yesus at inihayag niya sa kanyang kalooban sa kalagitnaan ng malakas na unos sa kanilang paligid ang kapayapaan. Ang sabi niya, peace, be still. Peace, be still. At nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng laot. At tumigil ang malakas na unos. At hinarap niya ang kanyang mga alagad at ang sabi, nasaan ang inyong pananalig? Nasaan ang inyong pagtitiwala sa mga itinuro ko sa inyong mga salita? Makikita natin dito na dinemonstrate ni Jesus yung kapayapaang nasa kanyang kalooban. Na hindi lamang siya komportableng nakahiga sa gitna ng unos, kung hindi ito ay binitawan niya sa kanilang kalagitnaan, sa gitna ng unos, sa laot,
mula sa kanyang kalooban. At itong kapayapaang ito na galing sa kanyang kalooban ay iniwan niya sa mga alagad. Doon sa John chapter 14, verse 27. Ang kapayapaang ito ay iniiwan ko sa bawat isa sa inyo. At ito ang kapayapaang nasa sa aking kalooban. Samantalang ako ay uuwi na at babalik na sa Ama, at ang kapayapaang ito ay inyong matatamo at mararanasan sa inyong mga buhay. So, in that context of John chapter 14, the context of difficulties that God wants us to experience His peace and manifest it to the world. Just offer this peace to His disciples at exactly the time it would be needed most. A time when their own sense of peace and calm would likely disappear. He wanted His disciples, and He wants us to be at peace during the most difficult hours of our lives. John chapter 14 is one of the most difficult time in the life of our Lord Jesus Christ with His disciples, sapagkat malapit na siyang ibayubay sa krus at halos lahat ng tao sa kanilang paligid, ito man ay ordinaryong mamamayan sa Jerusalem, ay naimpluwensyahan ng mga religious leaders na siya ay masamang tao at kailangang mamatay. Dahil sa inggit ng mga chief priests at mga religious leaders, even mga teachers of the law, hinimok nila ang lahat ng tao na hulihin si Jesus upang litisin at patayin kasama ng kanyang mga alagad. So, yun yung context na kung saan ay iniiwan niya ang kapayapaan sa kanyang mga alagad. That this peace would be needed most in the most difficult time ng kanilang mga buhay. Ang kapayapaang ito ngayon sa kasalukuyan ay nanasa ating kalooban. And of course, this is the Holy Spirit of the living God that dwells in us sa bawat isa sa atin. So there is really fire inside of us. Fire, which is the Holy Spirit, the living water, the fire of the Holy Spirit, as fire is a symbol of the Holy Spirit within us. So, kailangan nating palakasin ang ating kalooban. Yes, nananahan ang banal na Espiritu sa ating mga pagkatao at siya'y nasa sa ating kalooban, pero kailangan nating gatungan ito upang lalong mag-alab at mag-apoy. At ang pananalangin ay ang gatong sa apoy na ito, maliban sa salita ng Diyos. Prayer could be a coil to sustain the fire inside of us, but also prayer. Kaya nga ang title natin ay Fueled by Prayer. Fueled by prayer. Fueled by prayer of what? Of the burning fire of the Holy Spirit within us. Kaya ang sabi sa Jude chapter 1, verse 21, King James Version, "But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost." Build up, beloved, yourself on your most holy faith. Through what? Praying in the Holy Ghost. So praying in the Holy Ghost can build up our inner life, can build up ourselves, can strengthen the fire inside of us. And because of this, we have the power not just to be comforted in ourselves, but also to be calm in the midst of the storm.
and to manifest this kind of power inside of us to the world. Kagaya nung minanifest ni Jesus sa kanilang kalagitnaan yung kapayapaan at biglang tumigil ang malakas na unos sa laot. Maging yung mga kasunod nilang mga bangka ay naging payapa. So, let us build up ourselves in our most holy faith through praying in the Holy Ghost. Maaring hindi natin naintindihan ito sa ating isipan, pero we sense really, if we pray in the Spirit of God, our inner life is being strengthened, is being fiery inside, is being burning. Our passion, our love for God, our desire to serve Him, our desire to continue the work that He entrusted unto us, to finish strong. To finish strong. Yes, the Holy Spirit is rested upon us and He dwells in us, pero kailangan nating isustain ito by the Word of God that we eat every day, and also by praying in the Holy Ghost to build up our faith, to build up our desire in serving Him in a greater sense of fulfilling the purpose that He has given unto us. Kaya mahalaga na tayo ay nananalangin. At may mga pagkakataon na tayo ay ini-urge ng Holy Spirit na patuloy na manalangin in the Spirit, although hindi natin alam kung ano ang ating ipinapanalangin, but as the Holy Spirit is urging us to pray in Him, in the Holy Ghost, nadidiscern natin kung para kanino yun at kung saan yun. And of course, yung self-edification of our inner man. Kaya advantage yung mga may speaking in tongues. Kaya nga ang sabi ni Pablo, mas nagpapasalamat ako sa Diyos sa inyong lahat, sapagkat higit ako nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Ng iba't ibang wika. Because praying in the Holy Ghost, not just heavenly language, but also edifying oneself, putting ourselves into the most holy faith, and also burning or keep on burning the desire inside of us to put into completion what God has started in us, through us, and upon us, not just for our own benefit, but for the benefits of others around us. Kaya let's pray in the Holy Ghost and let this peace inside of us be more increasing until we manifest it to the world. Yung ating union sa Panginoon, na whatever happens around us, whatever difficulties or any circumstances, untouched yung ating kalooban. Hindi tayo napapasok ng sama ng loob. Hindi tayo napapasok ng insecurity. Hindi tayo napapasok ng stress o ng worries, ng trouble, sapagkat yung union natin sa Diyos ay napakatibay sa ating inner life, sa ating inner man. Kaya yung mga nagpipray in the Spirit ay napakalakas at pinalalakas din ito yung immune system. Naalala ko yung isang pag-aaral sa isang university na nung pinag-aralan nila yung isang taong nananalangin sa espiritu o sa wikang heavenly language ay mas malakas ang immune system kesa dun sa mga nananalangin lang with understanding.
Kaya nung nagkaroon ng breakout na SARS sa Hong Kong, maging sa Singapore, nakita ng mga churches na yung mga Christian na nagpipray in the Spirit ay hindi naapektuhan ng SARS at nakalalakas ng kanilang immune system. So, it does not just edify our faith, it does not just increasing the fire inside of us or keep on burning in an increasing manner, but also strengthening our immune system. Na sa umaga pa lang ay nananalangin na at nagpupuri at sumasamba in the Spirit. Hallelujah! Shikarabarashandarabarashandarabarakanda. Hora shikarabarashandarabarahai. Kaya nga dinidesire na makapanalangin sa iba't ibang wika. Dinidesire ng ating puso at isip na tayo ay makapagwika na makalangit na wika. At ito ay pagpapalakas sa ating kalooban, sa ating inner man, sa ating faith, at ng ating immune system. Nakakapagpabata pa. Kaya don't forget to pray in the Spirit. In all occasions, pray in the Spirit. Because God wants us to be at peace during the most difficult hours of our lives. It edifies our peace. It edifies our faith. It edifies our life in the Spirit, our immune system, our spirit, our soul, and our body. Hallelujah, hallelujah. Gatungan natin ng pananalangin sa makalangit na wika ang ating pananampalataya, ang ating vision, ang ating faith, ang ating passion, at ang ating pagmamahal sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang kapayapaan ay na-edify din sapagkat tumataas ang antas ng ating pananampalataya. Carry ang lahat ng kung ano ang meron tayo kapag malakas ang ating faith because ito ay na-edify natin through speaking in heavenly language, through praying in the Holy Ghost. Yeah, praise God for this wonderful day that God has given unto us. He has given us the opportunity and time to pray in the Holy Ghost. So don't forget, if you have the gift of praying in the Spirit, pray in all occasions. Pray in the Holy Ghost. Let the manifestation of the prayer of Jesus at the right hand of God the Father be done and take place, not just inside of you, but around you. The Holy Spirit is our intercessor. He is working out inside of us every prayer of Jesus at the right hand of God the Father. Kaya don't forget to pray in the Holy Ghost. Kaya salamat, brethren. Continue to serve the Lord and be passionate in fulfilling the great commission of the living God. God is with us, in us, through us, and upon us. And we will surely reach the destiny that He has set before us. Come on, let's pray.
Father, we thank you, O God, for this time that you have given unto us. Continue to intervene in our affairs, O God, and those who don't have yet the gift of speaking in tongues, Lord, continue to baptize them with the Holy Spirit of the living God. Jesus, you are the baptizer in the Holy Spirit, in fire. Baptize your people, O God, and let this gift and the benefit of this gift take place, Lord, in our heart, in our life, now and forevermore. Thank you, O God, for Scepter of Judah. Continue to bless them and keep on them on fire, O God. Thank you, Father. To you we entrust everything as you bless them, Lord, more than what they have expected from you. In Jesus' name, by the power of the Spirit of God, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Glory be to God. God bless you all.